natin ikinatuwa yung ibang nanalo bilang senador. So para sa 20th Congress, natuwa naman tayo na pasok si Senator Ping Lacson. Kaya ito ha, may pagbubunyag na kaagad si Senator Panfilo Lacson. Abay, umaabot daw ng bilyong piso ang alokasyon po para na naman sa pork barrel. Hindi pa ba kayo hindi pa ba natatapos yung pork barrel allocation ng ilang mambabatas? May isa nga anyang kongresista ang nakatanggap ng alokasyon ng hanggang 15 billion pesos. At may mga ilang senador daw nakakuha ng mula 5 billion, may mga senador nakakuha ng 5 bilyong pisong alokasyon. May ilang senador nakakuha naman ng 10 billion pesos na alokasyon. Alon po kay Senator Lacson, nung hindi pa daw dinideklara ng Korte Suprema na illegal 12 years ago, di ba, noong 2013, Supreme Court came out with a ruling na labag sa konstitusyon itong Priority Development Assistance Fund. Alala nyo? PDAF. O mas kilala sa pangalang pork barrel. Dati, di ba, pumapalag na tayo kasi ang alokasyon sa bawat senador, 200 million pesos. So, nung pala pumapalag tayo, 200 million pesos bawat senador times 24. Tapos habang 70 million pesos naman para sa bawat kongresista, noon pumapalag na tayo and here we are, 12 years after, makikita mo 5 to 10 billion sa ilang senador at isang kongresista, 15 billion ang pork barrel inflation allocation. Rate. Grabe naman yan. So sabi nga ni Senator Ping Lacson, nung nung 2022, no? Yung bago matapos yung huling termino niya sa Senado, kasama niya si dating Senator Franklin Deron. Matagumpay nilang naalis sa budget. Yung ito kasi dito. Ito talaga ang modus, di ba, Pat P? Nilalagay sa dredging at flood control projects. Na tinukoy na talaga yan po ang ugat ng korupsyon. DPWH para ate. So naalis yan, no, sa BICAM bago matapos ng 2022, pero ngayon nga nagbabalik. Ito talaga, makikita mo. Meron siyang ginawang example. Alam mo naman ang tagabantay ng budget natin, si Ping Lacson, matutuwa kayo. So talagang inungkat niya, no? Hinimay ang budget nung nakaraan. Merong isang napakaliit na barangay sa isang maliit na bayan na bigyan ng alokasyon, alam niyo magkano? 1.9 billion pesos. Habang may isa pang maliit na bayan na bigyan naman ng 10 billion pesos. Isipin mo, 10 billion pesos, sabi niya, para sa isang bayan na 10,000 lang yung residente. No, so makikita mo talaga na sabi niya, hindi daw patas talaga yung distribution ng budget. So, pagpasok nitong 20th Congress, hihingi daw siya ng paliwanag anong nangyari dyan sa 10 billion na 10 bilyong piso inilaan sa maliit na bayan na yan, na sabi daw nila kasi malapit daw sa tabing ilog. Pero diba ang dami namang bayan na nasa gilid talaga ng ilog. Para raw sa flood control yung 10 billion na yan. So sabi po niya, ang layo nilang pagsimula ng 20th Congress, pag-aaralan niya, ito ngayon, maganda, pag-aaralan niya yung pambansang budget ng 2023, 2024, at 2025. Talaga naman. At alam niyo naman, kilala siya bilang anti-pork barrel advocate. In fact, siya, di ba? Hindi niya kinukuha. Never niya kinuha yung alokasyon niya, di ba? Dati nang natunto ni Lacson yung korupsyon nga dyan sa dredging at flood control program na yan. Dagdag po ni Lacson, meron siyang datos na binigay, talagang mababahala po tayo. Alam niyo po ba, kada araw sa kasalukuyang sitwasyon, ang ginagastos po ng bansa every day, 16 billion pesos. Pero kumikita lamang ng 12 billion pesos. Deficit. Sa makatwid, ibig sabihin yan, 4 billion pesos ang deficit, no? Kakulangan bawat araw na kailangang utangin. So ang babala po ni Lacson, kung hindi daw maiaayos kung paano ginagamit ang national budget, posibleng umabot pa sa punto na mangangailangan ng manghiram ng bansa ng 10 bilyong piso kada araw. Ito maganda, na balita to the other day, hindi lang natin napatulan, na meron na naman siyang panukalang batas tungkol sa transparency
no? Dahil yun lagi ang inaano natin, paulit-ulit nating binabanggit dito sa ASPN. So sinusulong po ni Senator Ping Lacson na dapat nga para sa transparency sa paglikha po ng ating the whole process ng pambansang budget. Meron siyang panukalang batas, People's Participation in the National Budget Process Act. Galing, no? So yung panukala niya yan, yung mga tinatawag na CSO, Civil Society Organizations, makikilahok in every step of the way, bawat antas ng deliberation ng budget. No? Mula barangay, pwede na pumasok doon sa budget deliberations. Kasama dyan yung sinasabi nga natin, lagi nating binabanggit, yung magic na nangyayari po sa Bicameral Conference Committee, ay talagang dapat daw yan ay i-broadcast, bukas sa publiko. At sa ilalim din ng panukala, isasagawa ang opisyal na ire-record at yung hinihingi din na transcript ng lahat ng bicameral meetings at ilalabas kaagad sa publiko upang masigurong malinaw kung paanong nabuo yung pinal na bersyon ng ating pambansang budget. Okay, so abangan natin yan ha. So tututukan yung last 3 years, 2022, 2023, 2024. Nako, tapos meron pang ita-televise, di ba? So sana talaga People's participation. Talaga pwede ka makiluhok. Bukas sa publiko. Mag-ayos-ayos na kayo dyan sa BICAM. Okay, sa ibang balita.